Tagaytay po ako. Hindi kalayuan, yung imo sa Cavite. Hmm, oo, Sa malapit lang. May anak ko Ilang kaya? taon na ba? May anak na ako, 18 years old na. Dalaga. Ano anak niya? Isa lang. 18 years old, panganay niya yan? Oo, nag-iisa lang. Babae. Nasaan yung dati niya asawa? Ay, nangapit bahay na. Binigay Oo. ko na doon sa kabilang bahay. Oo. Ano kayo mga anak? Lalaki. Pag nagsawa na, nangangapit bahay na sa ibang lugar. Oo, mahirap kasi pag OFW ka. Pag iniwan mo, wala namang problema kung magkilo-kilo siya. Ano ba trabaho niya? Ako, cook. Saan din? Dito sa Pilipinas? Sa Kuwait. Andiyan kayo sa Kuwait. Opo. Andiyan pala kayo sa Kuwait. Kala ko dito kayo sa Pilipinas. Anong iniwan mo nga ma'am? Sabi mo okay lang naman sana pag nagkilo-kilo lang siya. Yun nga lang, ano po ba binahay niya? Binahay na. Okay lang sana sir kung nagkilo-kilo sa sir. Kaso nga lang sir, tinuluyan niya eh. Nagkaanak siya, di ibigay ko na lang ng buo. Okay. Diba, DJ? Oo. Yun lang. Yan taon na kayo? Ako 45, magpo 46 na itong December. Ako, may edad na ako, nasa 70 na ako. Okay lang. Tanti tumatayo pa. Tuhod Hindi na. Di nga, wala na sir? DJ, may solusyon dyan. Ang tuhod? Ang tuhod. Meron yan. Sa babae daw sir, sabi nga nila 45 to 50 years old. Yun po yung menopausal stage ng babae. Ang sabi naman po ng doktor, pag yung lalaki 70 to 75 sir. Pero ikaw siguro mayroon pa naman Hindi nga halata. DJ, may solusyon dyan. Kaya hindi kayo mag-Christmas dito sa Pilipinas. Ay, hindi. Kababalik ko lang. Okay. Saan ba kayo dito? Sa nga pala kayo, Tagaytay nga pala. Sorry. Kababalik ko lang. Buti wala pa kayo naging ibang Wala. Focus kasi ako sa anak ko. Kasi college na. Tama lang yun. Si DJ kababayan ko. DJ, taga Iloilo baya ako. Kala ko Tagaytay. Ako sa Manila ako. Ano province? Ano lang ako sa Tagaytay kay alam mo kasi, 'di ba? Ano province? Ano lang? Iloilo. Iloilo. Antikin niya. Magkaiba yung Iloilo sa Antique. DJ, karay. Baya, punta ko. Pero alam niyo po ma'am na 70 na si sir, ikaw 45. Okay lang naman kasi nag-abiso na si manager kanina. Okay lang naman. Wala naman. Okay lang. DJ, wala po yan sa edad. Basta. Di ba kung magkasugot, di bururuyot, o di kung hindi, di bururag. Oo. Ganun lang naman yun eh. Di ba, DJ? Ano pinagkaabalahan mo ngayon, sir? Nagbabakasyon ako sa ngayon. Pero saan ka talaga nagbe-base? Dito, nasa Cavite ako. Mm. May Imus, Noveleta. Sa Noveleta. Ilang anak mo? Nako, wala nga akong anak. Bakit? Hindi ako nakaanak. Doon sa asawa niya. Kasi ako, ogba. Hindi ka nagkaanak?
Wala, hindi Pero pinat, sana yung, hindi sana yung pinalad. misis mo. Nasa abroad. Ah, nagsasama pa kayo o divorce na? Hindi pa, ano pala kami, hiwalay. Ah, hiwalay na pala kayo. Mm. Ganda. Ang ganda. Deji, di ba? Kayo, ilang years na kayong hiwalay? 18 years na. 18. Hmm. Tagal na rin pala. Nasaan na yung ano? Sana may kinakasama na palang iba yung asawa niya? Hindi ko naman asawa yun kasi hindi naman kami kasal eh. Live-in lang. Oo. Ba't hindi kayo napakasal? Ayoko magpakasal sa kanya kasi hindi ko pa siya talagang tunay na kakilala. Ragoy. Na baga sa disgrasya lang. Dapat kung talagang nagmamahal ka, dapat nagpakasal na kayo. Kesa Oo. ginamit lang kayo bago iwala lang kayo. Lalayon At din. least, di ba? At least nalaman ko na maaga pa nung nag-abroad na ako. Nalaman ko na ganun ang ginagawa niya. O di, bahala sa buhay niya. Ano ba yun? Nag-iwalay kayo? Nasa abroad na kayo o wala pa? Dito na ako. Dito na ako. Doon, doon lang nagumpisa yung pag-iwalay. Pagkatapos ako nanganak, nung nanganak na ako, 2006, 2007, bumalik na ako dito. Ilan taon yung anak niya nung iniwan niya? 1 year na yung anak ko. 2007 ako bumalik dito eh. 1 year. Mm. Nung nag-iwalay kayo ng asawa niya, 1 year na yung anak niya. Mm-mm. Hmm. Ba't ikaw hindi ka nagkaanak? Wala. Hindi yata talagang wala yatang hindi talaga makakapag-anak. Yung babae, yung asawa niyo po, sir? Yung ex mo? Yung ako hindi, Ah. medyo may konting diferensya. Ah. Pero matagal Sayang naman, naman, wala ka anak. matagal naman sana kayo nagsasama. Matagal din. Sama ka na, lang yata, 3 years lang. 3 years lang. Pero wala na ako ng 11 years. DJ, nung 2019, binigyan mo ako ng katawagan. Diyos ko po, Rudy. Oh. Naku po, Diyos ko po, Rudy. DJ, nangingi ng pera. Sabi ko, agoy, giatay ka. Binigyan mo. Ay, naku, ako nagpapakahirap dito tapos ibigay ko sa kanya. Naku, ano siya, siniswerte? Ano po bang klaseng hingi yung ginawa niya sa'yo? Sabi niya, DJ, sabi niya, total tayo namang dalawa. Sabi niya, pwede mo ko bigyan ng puhunan. Sabi niya, para pag uwi mo dito, may negosyo tayo. Tapos DJ, tawag siya ng tawag. Tapos, sige siya, message sa akin. Sabi niya sa akin, kung okay lang sa'yo, sabi niya, dito ka na dumiretso. Sabi ko, hala. Sabi ko sa kanya, hintayin mo ako pag uwi ko. Nung umuwi ako, DJ, 2013. Ako, Diyos ko po. 2013? Hindi na kayo 2023? bumalik ng... Saan ba yun? Kuwait ba yun? Dito po ako ngayon sa Kuwait. Sa babalik ko lang. Bakasyon. Umuwi ako, bakasyon, balik. Parang nasa Pilipinas ka. Pabalik-balik na. Ilang years ang mo dyan, contract? 2 years. Pero isang employer lang. 2017 until now, 2020, magta-2025 na. Bali, Isang employer lang. New Year. Dito. Oo, makababalik ko lang. Magti 3 months pa lang ako ngayon dito. Sinong nag-aalaga sa nyo? Kapatid ko. Kapatid ko. May kapatid kayo dyan. Hindi po, nasa Iloilo. Nandun yung anak ko eh. Wala sa Tagaytay.
Wala po. Ang sa Tagaytay, ano ko lang po. Ano lang po, 'pag gusto ko lang umuwi doon, saka na lang ako pumupunta. Bakasyon lang. Hmm, Okay. gano'n lang. Ang sabi kasi ni Sir kanina, saglit lang sila nagsama, no? Ilang taon po kayo noon, Sir, nagkaroon ng asawa? Nung nag-asawa ko, medyo bata yung napangasawa ko. Oo. Ano ba yun? 1922 yata yun, nag-asawa. 22. 2002. 9. Yung 22, yung nag-asawa ko, 22 lang siya. Oo. Pero ano na ako noon, nasa mga 40 na yata ako noon. Oo. Kaya malaki agad ng asawa. Ang edad namin ng asawa ko. Hmm, Tapos kasal din po kayo. Oo, kasi kami dito sa dito sa Manila, dito kami kinasal sa Pilipinas. Tapos sabay kayo nag-abroad. Bago dinala ko siya doon sa sa ibang bansa. Oo. 1 year pala kami nagsasama, nagkaroon na kami ng konting problema. Mhm. Nakadalawang kami, hiwalayan Yung pangalawang hiwalayan namin, mas matagal, 3 years. Tapos noon, yung 3 years na yun, wala na, talagang hindi na kami nakabalikan. Hanggang sa 11, 12 years na siguro. Ngayon, andun pa rin siya, ikaw nag-for good na po dito. Hindi, andun pa rin siya, pero meron na siyang boyfriend dito sa Pilipinas. Ikaw wala. Pero hindi na kami nakikita magmula nun. So, bakasyon ka lang din po dito, babalik pa ho kayo doon. Hindi, bakasyon lang ako, babalik ko sa balik ko sa 30 ng itong December. 30? Hindi na. Nasa ako nun, nasa plano ako nag-New Year. Ayun lang. gano'n talaga ang life. Hindi, pero Sa US po ba kayo, sir? US? hindi sa Australia, Sa Australia. So, ilang oras po biyahe? 7 hours. 7 hours? 30? Edi 31, doon na po kayo nun. Doon ako nakatira. Oo. December 31, doon ka na. Nagbabakasyon lang ako dito. Hmm. First time ko nga umuwi ng dito, magki-Christmas dito sa Pilipinas. Ay, wow. Pag umuwi ako, May o April, yun ang uwi ko talaga. So ngayon, first time mo pala umuwi ng Pilipinas, diyan ka ng Christmas. Hindi, yung Christmas, yung first time ko magki-Christmas dito. Oo. Hindi ako umuwi ng Christmas, tinubukan ko lang umuwi ng Christmas kasi may kaibigan ako na tiga London. Nandito sila nung last month. Mhm. Kaya umuwi ako para magkita kami. Mm. Para bumalik na sila sa doon sa London. Doon sila magki-Christmas. Ngayon, sir, wala rin po kayong mga anak pala, no? Sino po yung kasama mo mag-celebrate ng Christmas? Ito yung kapatid ko, yung mga kapatid ko dito. Pero wala na rin magulang ko, patay na sila. Mga kapatid ko na lang. Sa kanipag ko, gano'n. Timing, ma'am. Uwi ka muna dito, ma'am. Kumo, Gigi, kababalik ko lang kung pwede nga lang sana eh. Hindi, okay lang naman yan. Next time, kung ano ba yan? 2026 naman, Deji. Kung papalarin yun. Kung papalarin. Kasi balak ko limuwi na next year, Christmas din, siguro. Buti ka pa yearly eh. Ako hindi ako makauwi ng yearly eh. Kasi sa 2 inyo years talaga. may contract. Minsan, hindi ako nauwi. Kagaya nung umalis ako 2017, umuwi ako 2013. Okay. Diba?
Ako wala naman akong pinipiling buwan. Basta naggusto ako umuwi ng ganung buwan, uuwi ako. Saka ito, yung uwi kong ditong December, biglaan lang. Bali, Australian citizen na po talaga kayo, sir, o dual kayo? Oo, doon na taga ako nakatira. Ah, Australian citizen na pala si Sir. Oh, yung napangasawa ko doon, kinuha lang yung mag-citizen doon. Basta ako yung nawala. ayun lang. Eh, may kinakasama na po siya do. Ah, boyfriend pa lang, no? Sabi mo? Wala, boyfriend pa lang. Oo. Pero meron yung mga doon nakakagusto sa kanya, ibang lahi. Ang balita, updated ka pa rin, sir, ah? Oo. Hindi rin magandang DJ updated siya kasi baka siyempre asawa niya yung DJ. Kaya updated siya palagi. Hindi pa ako kayo divorce. Hindi kayo nagpa-divorce, sir? Hindi. Naghihintay pa kami kung sino sa amin dito sa Pilipinas ang annulment. Yung annul. Kaya hanggang hindi kami na-annul, hindi pa rin mapag-asawa. Ganun. Eh paano yan Sir? Kung magkakagustuhan tayong dalawa, paano yan? Depende na lang. Depende. Ano po ba ang gusto niyo, sir, ngayon? Ano po gusto niyo sa isang babae? Sino? May tinatanong ba kayo? Opo. Kasi mas bata nga ho yung girlfriend, ay yung asawa mo eh, no? Kaidaran lang siguro ni ma'am, no? 45 si ma'am no ngayon? Oo. Kaidaran niya lang? Sa totoo, yung asawa ko maganda. Nung pinakasama, Wow. ganda siya. Maganda pala eh. Mas maganda pa sa akin. Oo, siyempre naman. Pero nagkaroon na po siya ng ibang I mean, nagkaroon siya ng anak, sir, sa iba, hindi? Wala. Marami nung makilala ko siya, marami na rin siyang naging boyfriend. Pero hindi naman yata sa nakaanak. Kung ano nangyari sa buhay niya, hindi ko na inungkat yun kung ano nang mga nangyari sa buhay niya. Sayang Yun naman, pinakilala sa akin yun, yung hipag ko nagpakilala sa kanya, sa akin. Yung asawa ko, nakilala ko. Nauwi yun tiga Sambales yung asawa ko. Pero nauwi dito sa Dasmariñas nung nakilala ko siya. Kasi may mga pinsan sa doon nakatira. Doon ko siya na-meet. Pero ikaw Sir, taga Cavite talaga. Cabitinyo ka talaga. Tiga Cavite talaga kami. Cavite. Sabi ng kapatid ko, kung saan ako nauwi yan, Imus, Cavite. Kasi yung namatay yung parents ko, wala na kaming yung merong nakatira, yung may kapatid ako, doon pa sila nakatira. Pero meron ng pamilya. Pito kami lahat, magkakapatid, 2 babae, 5 lalaki. Alam nyo, baka pagbalik ko, makonta ko kayo kung bibigay nyo lang in case yung number nyo, gano'n. Oo naman. Wala naman ako sabit eh. Wala naman problema eh. Oo. Ikaw baka magkakaproblema ka sa asawa mo. Di ba, Pero, DJ? ang balik mo yan uli sa 2026. Gano'n, 2 years. Every 2 years, mo dyan, contract. Oo. Oo. Mali mo, makabalik ko lang ako, gano'n lang. Uwi ako. Minsan, hindi ako na uwi. Pag ayaw ko umuwi, pinipira ko na lang yung pamasahe ko. Binibigay naman ng amo ko eh. Please, Sayang din yun. Ipon ka ng malaki. Nabuti ho, Buti sir. nga. Kasi pag umuwi ka ng Pilipinas, gasto. Talaga, ako nga, sinubukan ko lang, alam ko, Christmas, magastos yan eh.
Kaya sinubukan ko lang umuwi. Depende naman yun sa paggastos mo. Mm. Kahit umuwi ka ng Christmas, kasi ako pag umuwi dito, hindi naman ako nagagastos masyado. Pero binibigyan ko na lang ng pera yung mga kapatid ko, ganun. Ganun lang. Maganda. Hindi naman ako Kasi kayo pagbalik- hindi naman ako kayo nagtatrabaho doon, sir, kasi 70 na po kayo, no? Then, nag-work pa rin ako, kaya lang ang work ko doon, 3 days. 3 days sa isang linggo. Sa isang linggo, 3 days. Bali alternate. Minsan, nag-work pa rin ako ng 4 days. Mm. Kasi doon sa amin, trabaho ko kasi sa hospital. Mm. Hindi ako doktor, hindi ako nurse. Sa kitchen ako. Kitchen. Mm. Nagsaserve ng pagkain sa pasyente. Pero pensyonado na rin, no? Sir, magluto. 70 na eh. Hindi ako nagluluto doon. Meron kami mga cook nagluluto. Nagsaserve lang kami ng pagkain doon sa pasyente. Pero Ako marami. talaga nagluluto talaga ako dito. Ayan talagang trabaho mo dyan, cook. Ikaw siguro, marami kang alam na pagluluto dyan. Oo naman, basta Ilongga, masarap magluto. Masarap na magmahal eh. Ilongga. Dapat magnegosyo ka pa lang ganyan. Pag umuwi ka na ng Pilipinas, magnegosyo ka Pag na. may gusto ko na, pag mag-feel good na ako, di magpatayo ako ng kahit karinderya lang. Pagluluto ng ulam mo. At least, pa. Kaya nasa ka pa, ibang ang bansa. Kung mas gusto ko pa sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Kaso ang life ko nasa sa ibang bansa, wala rito. Maswerte lang nga ako na napapunta ako doon nang dahil sa kapatid ko. Kasi may kapatid ako na nandoon. 2 lang kami. Yung panganay kong kapatid na babae. Kinuha niya ako doon. Nagpumunta ako doon, tourist lang. Bago naging alien ako doon. Pero nakapagtrabaho ako. Hanggang sa may na-meet ako doon na pangasawa ko. Kaya ako naayos pa. Kaya nakabalik ulit ako doon. Naayos ako doon, pero umuwi muna ako doon bago ako nakabalik doon. Doon mo pala nakilala yung asawa mo. First na ko yun, asawa ko yun. Yung napangasawa ko, second wife ko na yun. Sa first asawa niyo, sir, hindi po kayo nagkaanak din? Hindi, wala. Okay. So, nung nag-divorce kayo noon? Nakaroon din ng problema ng relationship namin. Kaya hindi rin. Pero nagmamahal lang kami, kaso dahil lang doon, meron siya natuklasan sa akin na hindi naman totoo na yung natuklasan niya sa akin. Na? Kasi bago ako pumunta ng Australia, meron akong girlfriend. Aba. Yes. Bago ako pumunta. Nasa linya mo rin pala yan, ha? Yung mga sulat-sulat pa nga akong dinala doon ng girlfriend ko eh. Saka picture. Nung nakilala ko yung naging asawa ko doon, nahuli ako sa immigration. Kasi nga, alien ako eh. Di yung mga sulat ng ang girlfriend ko, nabasa nung asawa ko. Saka yung picture ko, nung nabaan, nagalit sa akin. Kala ko, hindi niya na ako tutulungan makabalik doon. Tinulungan pa rin niya ako, kahit pa paano. Mas pinili mo pa rin siya, no? Yung asawa mo kaysa sa girlfriend mo dito. Kasi yung asawa ko doon, nag-asawa ng iba. Chinese. Hindi pa kami divorced noon nung nag-asawa. Pero siya nag-file ng divorce. Kaya nakapag-asawa siya ng ng Chinese. So at least naging ka na doon. Natulungan nga ka pa rin, no? Yun lang ang pinapasalamat ko. Naging ako doon, na permanent resident ako doon. Tapos ayun na nga, nagkaroon po kayo ulit ng girlfriend, tapos dinala mo din doon sa Australia.
Yung girlfriend ko na nandito, hindi na kami nakita noon. Mm-hmm. Kasi usapan lang namin, kasi 3 months lang yung ano namin, punta doon. Kasama kay mother ko. Dahil nag-alaga kami nung pamangking ko, nung kapatid ng panganay namin. Yung alaga ng mother ko, kasama ko. Yun, tapos noong 3 months, nagpaiwan na ako doon, yung mother ko na lang bumalik ng Pilipinas. TNT ka na, ganun. Kaya nagtago ako doon, ng 8 taon ako nagtago. Mm-hmm. Kaya nakilala ko na yung asawa ko bago ako mahuli sa immigration. Kaya pala. Mahabang istorya. Tapos tinulungan ka ng asawa mo. Australian to yung asawa mo, sir? Pilipina rin. Pilipina. Pilipino rin siya. Nung nakilala ko siya, ano lang nga ano ka naman para kaming magkaibigan lang nung lumalabas kami, kaya hindi pa kami mag-girlfriend boyfriend. Na-develop ako yung 1 year na kami nagsasama, nag-develop ako na-develop sa kanya, kaya ako nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Gano'n. Kaya pinakasalan mo. Siyempre, kasi mahal ko siya. 8 taon na pala kayo nagsasama, sir. No? Sa edad ko, mataas pa rin ng agwat, pero okay lang. Itong pangalawang asawa ko, malaki agwat ko. Malaki agwat ng namin, edad. So nakikita pa kayo ngayon? Doon sa Australia, hindi na kami nakikita. Saka ayaw niya rin magpakita na sa akin. I mean ba, yung pangalawa mong asawa, nasaan ngayon? Nasa Australia din? Nandun siya. Yun pangalawa kong asawa. Hindi na kami nakikita nun. May boyfriend na yun dito sa Pilipinas. Yun. May boyfriend siya dito sa Pinas. Bukod pa yung mga ibang lahi na nakakagusto sa kanya doon. Ano yan, medyo mahilig sa lalaki. Mahilig sa macho. At least machong lalaki. Parang tinulungan mo rin siya, sir, na na makakapunta doon. Hindi dahil sa akin, hindi siya makakarating doon Permanent na rin po siya. Ano na rin siya doon, citizen. Citizen na talaga. Oo. Kaya kaya okay lang. Talagang kung hindi kami, hindi talaga kami. O DJ, paano yan? Bigyan na lang. Bigyan mo lang yung number ba kung halimbawa makagustuhan tayo, di tatawagin na lang kita. Mag-meet tayo. Next year, malay mo, pagbalik ko. Next year, 2025, hindi pa ako makauwi yun. 2026. Okay lang. Text lang, gano'n lang, okay lang. Open naman ako, wala namang problema anytime, tawag. At least may makakausap ako. Okay lang. Diba? Sige na. Gano'n lang. Nice to meet you na lang. Kasi Sige, thank you. Thank you thank you Miss Sir DJ. Sige. Sa paghanap ng Maraming salamat. Good luck. Merry Christmas. Merry Christmas, DJ. Merry Christmas. Thank you. Mr. DJ. Kalain mo yan, 70 years old. Magulo lang intindihin, pero naintindihan ko yung sinabi niya, yung kwento niya. Kasama siya, edad niya siguro mga 20 plus pa lang that time. Sinama siya ng nanay niya, magbabantay ng anak ng kapatid. Wali pamangkin niya doon sa Australia. Sinama siya, 20 plus pa lang yung edad niya. So 3 months lang sila doon magbabakasyon, parang ganun. Tapos, may girlfriend siyang iniwan dito sa may Pilipinas. May girlfriend siyang iniwan. Tapos, nag-TNT na siya doon. TNT.
At sa 8 taon niyang nagtago, may nakilala siya doon na friend niya, yung palagi siyang lumalabas, kasama niya. Pinay din daw. Tapos, nang nahuli si sir ng immigration, nakita siguro ni girl, binaluskay ng girl, ang asawa niya na yun yung mga papeles. Siguro nakita niya yung ano doon, mga sulat, mga litrato na pinapadala sa kanya. Yun. So, nung nakauwi na si sir dito sa Pilipinas, hindi niya akalain na tutulungan pa siya pabalik doon. Pero tinulungan pa rin daw siya. Ayun. Kahit na sumama loob ng asawa niya na yun, tinulungan pa rin siya pagbalik doon. Pero yun, naghiwalay na talaga silang dalawa. Naghiwalay na. Tapos, habang tumatagal, 40 plus na daw siya, may nakilala siyang 20 plus yata na babae. Yun yung yun yung nireto sa kanya ng kapatid niya. Tinulungan niya pumunta doon. Naghiwalay din, 1 taon lang na yata daw sila doon. Naghiwalay na rin, no? Nagkaroon na rin ng boyfriend yung asawa niya na pangalawa dito sa Pilipinas. Yun pagkakaunawa, intindi ko eh. Ngayon, single na talaga siya ulit. Maraming nag-mind sa comment eh. Nakita ko kasi maraming nagkakagusto kay sir. 70 years old yun ang sabi ko eh. Wala sa edad yan, importante. May pensyon. Anuhin mo yung bata, gwapo. Wala namang trabaho. Doon ka na sa senior. May pensyon Hindi ka magugutom. Kung kumpanyo lang naman hanap mo, yung may makakasama ka, no? Di ba? Totoo naman eh. Aminin mo natin saka sa hindi, no? Pag edad mo 60, 70, wala na. Tayo na naman eh. So, gala-gala na lang, magkasama, di ba?